Okay, game na ulit. So, ayun, hello. Welcome back dito sa channel. No, so, sa ngayon, pinifigure out ko pa kung anong content yung ifo-focus ko dito sa channel. So, ngayon medyo iba-iba pa talaga. No, meron akong video about yung mga basic kung paano gamitin yung sewing machine. Kaya may sewing machine dyan sa likod. And then ngayon, shoe review naman tayo. No? So, naisip ko, why not gawin ko yung mga ganitong video kasi mahilig din naman ako sa mga sapatos. So, anyway, simulan na natin. So, ang i-review natin ngayon dito sa video ay itong Converse 70s ATCX. No? So, basically, ito yung 1970s na parang binigyan ng bagong buhay, no, ni Converse. So, kung mapapansin ninyo sa design, and so, para siyang 1970s lang na dinugtungan nitong makapal na outsole. So, anyway, tatlong bagay yung pag-uusapan natin, no. Una, yung sizing or yung fit. Pangalawa, yung materials. And pangatlo, yung comfort. Okay? So, una, pag-usapan natin yung fit. So, ako sa 1970s, yung mga classic na 1970s, size 10 ako, no, sa men's, US. Tapos sa Euro yun ay Euro 44, 28.5 cm. Samantala dito sa mga ATCX, ewan ko, parang pansin ko sa CX, sa mga CX na design ni Converse, parang maliit yung sizing nila. No? So, katulad dito, yung una kong biniling ganito ay size 10, Euro 44, at masakit sa paa. Napansin ko kahit wala pa akong medyas, masikip na talaga siya. So, nag-size up ako. Ito naman, US 11, yung kinuha ko, Euro 45, 29 cm. At ito yung saktong-sakto pa lang yung fit sa akin. So, masasabi ko na same sila ng fit ng Euro 44 sa classic na 1970s. No? So, ayun, one size smaller sila pagdating sa fit. Okay. So, ano pa yung susunod? Pag-usapan naman natin yung materials dito sa sapatos na to. Okay. So, sa laces, ayan, mapapansin natin na yung laces na ginamit dito ay katulad dun sa classic na 1970s, no? Ayan. Alam ko 100% cotton to. Ayan. Okay. So, anyway, itong specific na colorway na nabili ko, hindi siya yung classic na ATCX talaga. So, medyo iba siya ng konti yung itsura niya. No? Unang-una, yung logo niya, printed, hindi siya katulad dun sa mga classic na may patch talaga siya dito. Although, hindi leather yung patch nun eh. Hindi ko na alam kung ano specifically yung material. No? Pangalawa, yung laces nga. Yung laces nito, katulad lang dun sa 1970s. Pero yung mga classic na colorway nito, katulad ng black, tsaka ng white, medyo iba ng konti yung itsura ng laces nila. Okay. Pangatlo, ito, yung sa may outer part, no, nung shoes. Yan, kapag suot mo yan, ito yung sa labas eh. Yan. So, walang ganito yung mga classic. No. Tapos, ano pa ba? Pang-apat, itong sa likod niya, itong pull tab, walang ganito, wala siyang hole dito, no. Yan. Yung mga classic. So, ito meron siya. Actually, medyo nakaka-disappoint to ng konti. Kasi, kung mapapansin ninyo, wala naman siyang logo dito. Pero dun sa page mismo ni Converse, pakita ko lang. May picture kasi, may logo kasi siya doon sa area na yun. Loading pa. Ayan. So, eto. Eto siya. Yan. So, dun sa pull tab niya, merong nakatahi na parang ano to? Parang fabric lang naman na may star na logo. No? Pero dito sa actual na product, wala. Yan. So, nung una nga, akala ko parang fake pa to. Pero hindi naman. Kasi dun sa ibang page na nagbebenta rin ng ganito, is wala nga talaga siyang star dito. No?
Yeah, so anyway, hindi naman siya big deal kasi hindi naman siya nakaka-apekto dun sa quality ng shoes. No? Ano pa ba yung pinagkaiba nito? So, yun lang naman yung pinagkaiba niya doon sa mga classic na colorways. No? Okay. So, ano pa ba? Balik tayo doon sa materials. Yung upper niya, syempre gawain sa canvas. No, although merong mga versions ito, may mga colorways din na leather yung upper. No? Actually, medyo maganda nga yung quality nun kasi parang full grain leather na rin yung ginamit ni Converse. So, real leather yung ginamit niya. So, okay din. Although, hindi ko lang alam kung breathable ba yun kasi nga leather yun. So, baka pawisan yung paa mo. Parang ganun. Okay? So, dito naman tayo sa kanyang outsole. No? So, ito siya. Sabi ko nga, para siyang binalot ng para siyang dinagdagan, no? Yung kanyang outsole. Ayan. So, itong part na to, ayan, ibang material siya dito sa second layer. Itong second layer, EVA siya, no, na napakalambot niya. And then, itong pang-apat na layer, ayan, medyo matigas naman. And then, yung sa pinaka-outsole niya, ito, another layer na naman to. Ayan. Itong sa outsole niya, ayan, makapit siya, no? So, okay na okay yung support din niya kapag suot mo. Hindi ka madudulas o kung ano pa man. Okay. Yan. Tapos, meron lang siya nakasulat dito na traction utility. Yan. So, sa pagkakaalam ko naman, itong design na to ay design siya specifically para magamit in all-terrain naman, no? So, parang pwede siyang gamitin sa snow, sa mga kung saan-saan pa. Wala namang snow sa Pilipinas. Pero ayan, makapit siya, maganda yung traction niya, no, kapag suot mo. Okay, pangatlo naman na pag-uusapan natin syempre yung comfort. No? So, kamusta ba? Hindi ba siya masakit sa paa? So, katulad niyan nung sinabi ko, pag bibili kayo nito, mag-add kayo ng one size doon sa size ninyo sa classic na 1970s. So, for example ako, size 10 ako doon sa 1970s. Ang kinuha ko dito ay size 11. No? Kasi maliit yung sizing niya at sasakit talaga yung paa ninyo. Yung mga mapapansin ninyo kapag maliit yung nabili ninyo, unang-una, ito, masakit siya. Mararamdaman mo talaga yan sa mga daliri mo sa paa. And then, syempre, itong dito sa likod, yan, talaga namang magsusugat ka, magpapaltos yung paa mo kapag masikip yung nabili mo. So, kapag ka medyo may nararamdaman kang friction dito, or lalo na dito sa mga daliri mo sa paa, no? Isa lang ibig sabihin doon, baliit sa'yo yung binili mong Converse. Okay, so hindi ko siya ina-advise kasi tingin ko hindi siya lumuluwag, no? 'Di ba yung iba kasi parang bibili sila yung mas fit, tapos parang ina-expect nila na after mga 3 to 5 wears ay luluwag din yung shoes at magiging sakto na sa fit nila. So, ewan ko, sa experience ko, hindi naman sila lumuluwag talaga. So, I mean, batitiis mo ba yung 3 to 5 wears na sobrang sakit talaga nila sa paa? So, why not bumili ka na lang ng tamang size para sa'yo, kung meron naman. Ayan. So, ano pa ba? Ayan, komportable sila sa paa, no? Although may kabigatan talaga sila compared doon sa mga classic na 1970s. I mean, mabigat talaga sila. Tignan mo naman yung outsole niya. No? Pero kapag suot mo na siya, mabilis ka lang namang masasanay. No? Ako try ko na itong masuot ng halos isang buong araw at hindi naman sumakit yung paa ko. Maliban na lang nung matagal akong nakaupo at hindi ako naglalakad or tumatayo. Sumakit yung paa ko. I think normal lang naman yun kapag nakaupo ka ng matagal at nakasuot ka ng sapatos. No? Pero yung habang naglalakad ako, habang may ginagawa ako, kahit ilang oras, hindi naman sumakit yung paa ko dito sa mga sapatos na to. At isa pa, napakalambot din nila. Napakasarap maglakad gamit ng mga to. Yan. Tingin ko dahil yun dito sa EVA na midsole niya,
no? Tapos yung sa insole din niya, may mga padding din siya. So ito yung kanyang insole. Yan. So meron siyang logo na CX. Yan. Tapos yung print niya pala dito, yan, katulad dun sa 1970s pero kulay black yung kulay. Yan. Tapos dun sa kabila, yan, logo naman ng Converse yung makikita natin. Yan. And then dito, yan, wala na siyang yung player name, no? Branding ulit ng Converse. So ayan, nakalagay dito 100% cotton yung material na ginamit para dito sa upper. Yan. So 100% cotton siya. Hindi ko lang alam, no, doon sa ibang colorway kasi nga medyo nag-iiba slightly yung materials na ginagamit. Depende sa kulay at sa design. Okay. So ito, so far sa pagkakaalam ko, dalawang kulay ito. Meron siyang kulay yellow at ito nga kulay green. Hindi ko nga lang alam kung available pa sila sa ngayon. So ito siya dun sa website ni Converse. Meron pa siyang kulay yellow dito. Ayan. So depende na lang sa trip ninyo. Okay. So ang kagandahan dito, pag-usapan naman natin yung presyo. Dahil nga hindi siya yung classic na colorway. Alam niyo na kapag classic na colorway katulad nung black at saka nung white, hindi sila sinesale at madalas nagkakaubusan. Alam niyo na yung law of supply and demand, no? So ito parang dahil hindi siya masyadong popular na colorway at hindi siya yung classic na colorway talaga, madalas sinesale sila kahit hindi naman sila sobrang luma talaga. For example, ito, check natin yung kanyang manufacturing date. Yan. So doon sa isa kong video, na-share ko na din kung paano mag-check ng manufacturing date ng mga shoes, no? Lalo na ng Converse specifically. Ayan, so makikita nyo dito yung 4 na numbers. Zoom in ko lang. Yan. So 23, yung unang dalawang numbers, yun yung year kung kailan ginawa. So 2023. Tapos yung huling dalawang number, yun naman yung month. So 03, ibig sabihin March. So ito bagong-bago pa. March this year lang siya ginawa. At nabili ko to parang mga June or July pa. So bago lang. Halos wala pa siyang kalahating taon nang mabili ko. Pero naka-sale na. Okay. So ganun siya kabilis na i-sale nila. Ewan ko ba bakit sinisale siya agad. Ilang months pa lang naman. Pero ayun nga, siguro dahil sa hindi masyadong popular yung mga ganitong kulay. And karamihan naman kasi pag bumibili talaga sila, ang gusto nila yung black or yung white. Basta yung mga classic na kulay. Yun yung mga gusto ng karamihan. Although ako naman, tingin ko okay pa rin naman to. At hindi naman din siya mapili sa damit kasi neutral pa rin naman yung kulay niya. Madalas sinusuot ko to pagsuot ko yung shorts or pwede rin sila sa pants although hindi ko pa natatry. Sa ngayon ilang beses ko na rin silang nasuot. Dito mga nakaraan palagi ko silang sinusuot kasi nga bukod sa napakaganda nila, maporma sila, eh napaka komportable rin nilang suotin. So yun lang naman yung mga bagay na pwede kong ma-share, no, tungkol dito sa sapatos na to. So titingin pa ako ng iba kong mga shoes, no. So gawan din natin sila ng mga shoe review. So sa ngayon yun lang muna at maraming salamat.